Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa, sa ating pong mga kapatid. Kapwa kamanggagawa, kapatiran, kapuso, kaagapay, whatever you may call yourself, no? Ano man ang tawag natin sa isa't isa. Ganon din po sa ating pong mga kapatid, mga mahal sa buhay na sa kanilang mga tahanan. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. At sa lahat po ng mga katatayan, lahat po ng mga magandang sabihin katatayan, baka magkaroon ako ng twist maging katatayin. Sa lahat po ng mga tatay, Happy Blessed Father's Day! Hallelujah! Okay, sa lahat po ng mga tunay na tatay, mga nagpapanggap daw na tatay, mga nagpapapel na tatay, at mga dakilang tatay, Happy Father's Day. Ang sabi nga ng iba, ito daw ay selebrasyon ng mga tatay, minsan lang sa isang taon, sapagkat sa bawat araw daw, celebration ng Mother's Day. Pagka pinag-usapan po kasi ang Father's Day, hindi ganun kadakila ang celebration na yan. Bakit nga po ba ganun? Well, siguro ay pag-usapan po natin ang ilang mga bagay tungkol po sa katatayan ngayong umaga. Unang-una, tigit sa lahat, meron po tayong dakilang tatay na siyang dapat pinagtutungkulan ng lahat ng pagiging tatay sa mundong ito. Walang iba kundi ang ating tatay sa langit, ang ating Heavenly Father, who is truly great, almighty, powerful, all-knowing. He deserves the glory, the honor, and the praises of His children. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin at isa pong karagdagang linggo na naman muli ng umaga na tayong pong lahat ay sama-sama pong sasamba at patuloy na magbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. At salamat po sa pagkakataon na ito. Tayo po muling tumayo at doon po sa nasa inyong mga kanya-kanyang tahanan ay makibukas po kayo sa akin sa inyo pong mga dalang Biblia. Samahan niyo po akong buksan po ang inyong Bible sa Awit 128. Psalms 128. Mula po sa verse 1 hanggang verse 6. Psalms chapter 128, verse 1 to 6. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi po dito, sa New Living Testament version ng Bible, how joyful are those who fear the Lord, all who follow His ways. You will enjoy the fruit of your labor, how joyful and prosperous you will be. Your wife will be like a fruitful grapevine, flourishing within your home. Your children will be like vigorous young olive trees as they sit around your table. That is the Lord's blessing for those who fear Him. May the Lord continually bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper as long as you live. And verse 6, may you live to enjoy your grandchildren. May Israel have peace. Blessed na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Hilingin po natin yung basbas ng Panginoon, patuloy na biyaya niya sa ating pong buhay habang pinakikinggan po natin ang mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Indeed, Father God, we glorify your name. We lift your name up high. You deserve the glory, the honor, and the praises of your people. Karapat-dapat ka pong sambahin, dakilain, pasalamatan ng bawat isa sa amin. Ama, 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 ang tunay naming tatay, na siyang modelo dapat ng lahat ng pagiging tatay dito sa lupa. Ama, maaaring hindi kami nakaabot sa iyo pong katwiran. Maaaring hindi kami nakaabot sa iyong panuntunan. Maaaring hindi kami nakaabot sa iyong kabanalan. Gayunpaman, lumalapit po kami aming Diyos, aming Ama, nang may pagpapakumbaba. Naniniwala kami, O Diyos, kaya mo kaming yakapin ng iyong dakilang pagmamahal. Kaya mo kaming patawarin, O Diyos, na iyong pong kahabagan. Kaya mo kami, Panginoong, palibutan ng iyong presensya saan man kami naroon sa lahat ng oras at sa lahat sandali ng aming buhay. Ama, kung meron mang dapat in-celebrate ang lahat ng katatayan at lahat po ng pamilya celebrating Father's Day, it must be focused on you alone, O God, our Heavenly Father. Truly, O God, hayaan mong purihin ka namin.
At maging sa mga salita mong ito na amin pong pagsasaluhan ngayong umaga, basbasan mo po ito. Mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin, hindi lang po sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga ama, kundi sa bawat isa sa amin, O Diyos, na iyong nilalang. Ama, salamat po. Abutin mo ang aming mga kalagayan. Turuan mo kami, paaliwin mo kami. Lord, maluwalhati ka namin patuloy sa buhay naming ito. Salamat po ng marami, narito po ang iyong abang lingkod. Gamitin mo po bilang daluyan ng iyong pagpapala para po lamang sa iyong kalawalatian at kadakilaan. Minsan pa, O Diyos, aming Ama, amin pong binabalik ang lahat ng papuri sa iyo. Sa tangit makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kayo po'y makakaupo na in the presence of Almighty God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Paano nga natin ba bibigyan ng pagbibida kay ang mga tatay ngayon? Well, meron pong kwento tungkol sa mga anak na pinagmamayabang nila yung kanilang mga tatay. Ang sabi ng isang anak, ang tatay ko wala sa tatay niyo kasi ang tatay ko ay dakilang athlete, mabilis siyang tumakbo. Yan. Alam niyo ba, ang tatay ko, may mga batang ganun na pinagyayabang yung mga magulang. Tatay ko, sa bilis ng takbo niya, yung piso daw, pag hinagis niya sa ere, kaya iikot daw siyang tumakbo doon sa oval. Alam niyo po ba yung track and field oval, ng isang beses, sa kanya sasaluin. Ganun katulin daw yung tatay niya. Ang sabi naman isang anak, ay, wala yun sa tatay ko. Ang tatay ko mas magaling sa tatay mo. Bakit? Yung tatay ko, pag nagbato ng piso, okay, 3 ulit niyang iikot, sa kanya sasaluin. Ganong katulin ang tatay ko. Ayan, bida. Sabi ng pangatlo, ay, ang babagal pala ng mga tatay niyo. Wala yan sa tatay ko. Sapagkat ang tatay ko, pag tumakbo sa oval, nababangga niya likod niya. Ganyang katulin ang tatay. Hallelujah. Maring katawa-tawa, pwede magbigay ng bida sa ating mga tatay. Ang tanong po ay ganito, ganun po ba kung pagkakwento tayo ng ating mga mahal sa buhay, kung paano nila tayo pinagmamalaki? So umaga pong ito, Happy Father's Day, kasama po ako doon sa mga tatay na dapat sermonan sapagkat ang sermon po natin ay may kinalaman po sa mga tatay. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng Father, God's appointed leader of the family. Kaway po sa lahat ng mga tatay. Okay. It could be matagal na kayong tatay, natuwang-tuwa na kayo naging tatay at naging lolo na nga ang ilan sa atin. O kayo po ay kasalukuyang nagbabantay sa mga panahon para maging tatay in particular, okay, in real sense. Yung iba naman ay nakikitatay sapagkat kuminsan kahit hindi nyo anak, ang tawag sa atin ay tatay din naman. Lalo na doon sa mga taong malapit sa atin o mga kaibigan ng ating mga anak o related sa atin, okay, in that sense. Gayunpaman ay pag-usapan po natin sapagkat ano ba ang tatay at ang role nito ayon sa sinahayag na salita ng Panginoon. Sapagkat hindi po tayo nilikha at binigyan ng buhay ng Diyos sa mundong ito nang wala ho tayong layunin at kadakadahilan ng Diyos. Lagi pong may layunin ng Panginoon sa bawat aspeto ng buhay natin. At yan po'y napakahalaga na dapat po nating inaalam at pinagtitibay sa ating pumbuhay na ito'y magkaroon po ng katuparan sapagkat ang hirap naman yung nilayon ng Diyos para sa atin ay hindi natin nabigyan ng katuparan ni minsan sa ating pumbuhay. Okay? Isang tatay na itinalaga ng Diyos na maging leader ng ating pamilya. Kumbaga sa banda ay leader of the band. Okay? Alam niyo po, maganda po na sa bawat sandali ng buhay natin, pagka si tatay ay umuwi, sumasaya yung bahay. Yan, mga magulang at mga kapatid, pagka umuwi ba si tatay, o tayo mga magulang, tayo mga tatay, pag umuwi ba tayo sa ating mga tahanan, yung tahanan po natin ay sumisigla. Sumasaya po ba? Nagdadala po ba tayo ng harmony of music, of peace, love, joy within our homes? At ang malungkot po, marami pong tahanan, hindi ganun ang nangyayari. Marami pong magulang, marami pong lalo ng katatayan, wala po sa tono ang kailang musika pag umuwi ng tahanan. Seryoso po itong mensaheng ito. Sabi ko, Panginoon, marami namang mensahe. Bakit
itutuon ko sa mga tatay. Hayaan niyo pong ibida ko ang mga tatay, lalo na kapag yung tatay na yan ay makadiyos. Pero kapag hindi naman, ito ay mahalagang mensahe upang magpaalala sa atin ng kung ano po yung role natin na dapat nating gampanan at wag lang tayo mabuhay at huminga lang sa mundong ito. Ito pong awit 128 na ating pong binasa ay naglalaman po ito ng mahalagang mensahe para sa mga katatayan, para po sa mga father. Kung inyo pong babasahin, uunawain po yung 6 verses na yan ng Psalms 128. Specifically, it was mentioned for the father, a praise of God for the father, sa mga tatay. Tingnan niyo pong mabuti at ating pong baybayin. Meron po tayo makikita diyang 5 wonderful truths that help us bring happiness into our home. 5 maganda, kamanghamanghang katotohanan na makatutulong sa atin upang tayo po ay makapagdala ng kasiyahan sa ating tahanan. As I've said, ito pong mensaheng ito, bagamat po ko sa tatay, ito po'y para sa lahat ng individual. Members of our home, members of our family. At wala na isa sa atin ang hindi kabilang sa pamilya. Kahit ikay nag-iisa, may pamilya ka, iniwan mo lang siguro, o iniwan ka nila. Okay. So tayong lahat ay involved sa isang tahanan at nilagay tayo ng Diyos sa lugar na yan ng meron pong mahalagang dahilan. Yung iba nga lang po, ayaw umuwi ng bahay, para sa ibang bahay gustong tumira. Pero take note of this, bakit iba apelyido mo, iba magulang mo? Sa una pa man din, may layunin ng Diyos para sa iyo doon sa specific families where you belong. Huwag nating isang tabi ang katotohanan na yan. Ito pong awit 128, minsan pa balikan po natin yung verse na yan. Sa Tagalog, ito po ang ating mababasa. Ang sabi po niya sa Tagalog, mapalad kayong may takot sa Panginoon. Sa ibang translations, baka ko ipagputuloy yung pagbabasa doon sa verse na yan. Sa ibang translation, ito pong salitang mapalad, okay, masaya. Bakit? Kasi ang ginamit pong salita dyan, yung salitang blessed. Sa English kasi, blessed eh. Okay? Blessed are those who fear the Lord. Sa New Living Testament, ginamit nila yung pinaka-original na salita, yung joyful. Kasi yung salitang blessed, galing po yung salitang Griego na makarios, nang ibig sabihin masaya. Kaya ang taong blessed, masaya yan. Kaya pagka madalas kong binabanggit po sa aking Spiritual Insight Daily, yung aking pong introduction, a blessed day to all, ibig sabihin, masayang araw para sa inyo dahil pinasasaya ka ng Diyos. Dapat po ganon. Ang sabi po dyan, mapalad po o masaya ang taong may takot sa Panginoon na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Ang iyong pinaghirapan ay magiging sapat sa iyong pangangailangan at kayong magiging maunlad at maligaya. Ang inyong asawa ay magiging katulad ng ubasan sa inyong tahanan na sagana sa bunga. Sa English kasi, your wife ang binanggit doon. So particularly, specifically, that verses, okay, ay nakasentro po ito sa pagpapahayag ng katangian ng isang lalaki na may asawa at may pamilya na blessed ng Diyos, na pinagpala ng Diyos. Tuloy natin. Ang sabi po sa verse 4, okay, sa talatang 4, ito po ang sabi, at ang inyong mga anak na nakapaligid, o verse 3 pa rin, ang inyong mga anak na nakapaligid sa inyong hapagkainan ay parang mga bagong tanim na ulibo. Verse 4, ganito pagpapalain ang sino mang may takot sa Panginoon. Pagpapalain sana kayo ng Panginoon mula sa kanyang templo, makita sana ninyong umuunlad ang Jerusalem habang kayo nabubuhay. Makita sana ninyo ang inyong mga apo, mapasa iyo nawa Israel ang kapayapaan. Tingnan niyo po, ilang beses yung binanggit yung salitang pagpapala o yung blessing ng Diyos. Patungkol saan? Actually, yan ay patungkol sa pamilya headed by a father. As I've said, mula po sa mga talatang yan, naglalaman po yan ng espesyal na mensahe na kung saan makikita po natin yung kamanghamanghang mga bagay, katotohanan na makatutulong sa atin upang mapasaya natin ang ating tahanan. Pasingtabi po. Kasi may kalungkutan marahil sa pasimula pala ng mensahe ko. Bakit? Pastor, kung itutuloy niya, lalo kaming iiyak. Bakit? Wala na nga si tatay eh. Hindi ho lahat ng tahanan ngayon kumpleto. For truth. Hindi lahat ng relasyon masaya. Hindi lahat ng ugnayan ng mag-asawa ay maayos. Pero hindi nangangahulugan dahil po ganun ang nagaganap sa mundong ito, ang mensaheng ito ay isasangtabi na natin. Hindi po ganun. Kasi ang salita ng Diyos noon, ngayon at magpakailan, hindi magbabago ang kapangyarihan at kahalagahan niyan. It might be, okay,
It might be not that important to some people today because they're experiencing what? Difficult or hardship in the relationship. But on the other hand, God is still in the business of what? Ayusin yung mga sira at wasak na relasyon. Itama yung mga bagay na mali. Idisiplina ang buhay natin sapagkat sumatotal, hindi naman tayo harap ka kanino man eh. Sa Diyos tayo magsusulit sa lahat ng bagay na ating ginagawa sa buhay natin. Hindi bagat magandang i-celebrate yung Father's Day, hindi lang dahil sa i-treat mo siya dahil sa may pang-blowout ka. Okay. By the way po, bawal po kami maglaba ngayon, mamalansya, mamalengke. Paalala lang po, huwag niyo muna pa kami utusan. Bigyan niyo naman kami ng rest. Yan naman ko sa mga tatay po na talagang nagsisigasig at talagang masipag sa kanilang mga tungkulin. Pero doon sa mga tamad, kung bibigyan niyo pa ho ng ano yan, ng blowout, kinonsinti niyo na yan. Hindi ho. Bahala na po kayo. Ano po, ayon sa dikta ng inyong puso, gawin po natin ang lahat. Amen. Sa kalwalhatian ng Diyos. Okay, purihin ng Panginoon. So ito po yung mga karakter, nakapalo po sa verse na ito, o sa chapter na ito, yung mga katangian. And let's figure out, ito ba'y taglay natin? Kung taglay natin, purihin natin ng Diyos. Kung hindi man, hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako, O Diyos, na mataglay ko itong mga bagay na ito. Nais ko pong mapasaya ang aking pong tahanan. Sapagkat kung meron namang pananagutang napakahalaga, maliban po sa pananagutang tanggapin ng Diyos at paglingkuran at mahalin ng Diyos sa buhay natin, yung ating second priorities in life, more than God, okay? Una kasi ang Diyos eh. Second priority natin, yung ating immediate homes, yung ating pamilya. Hindi po yung ating barkada, hindi po yung ating kaibigan, hindi po yung ating kaklase, hindi po yung sino man, okay? Kundi yung ating immediate families. At mananagot tayo sa Diyos patungkol dyan. Okay? So, gusto niyo pa bang ituloy natin? Okay. Okay, pagpatuloy natin. Pag-pray natin sa Panginoon na tulungan niya tayo. Kasi magandang i-celebrate itong Father's Day, enjoying the moment na kung saan ang Diyos ang napaparangal na ating nabibigyan ng karangalan. At magbigay din sa atin ng tagumpay. As I've said, i-blow out man natin si tatay, ipasyal man natin si tatay. Kung may mga bagay po na sa buhay ng maraming ama ay failure in the sense patungkol po sa layunin iniatang sa kanila ng Diyos, worthless po ang lahat ng bagay na ating gagawin. Ano mang celebration yon. Okay. So, purihin ng Panginoon. Dito po sa talatang ito, makita po natin, unang katangian, unang katotohanan na makikita po natin dyan, yung karakter na kanyang ipinamumuhay. Tingnan niyo po yung verse 1. Balikan po natin yung ating binasa. Ang sabi sa English, how joyful are those who fear the Lord, all who follows His ways. Ito yung mga tatay na binanggit ng Biblia, na may takot sa Diyos. Ang mga taong may takot sa Diyos, sila yung taong masaya. Hallelujah! Praise God! Paano nangyari yun? Ito yung mga tao, dahil sa takot nila sa Panginoon, ito po yung tinatawag na divine fear. Ito yung makadiyos na takot. Ito yung takot na dumidikta sa atin upang humakbang dun sa daang tama, upang mamili ng tamang bagay, upang piliin yung makatwirang bagay, upang umiwas sa mali, sapagkat ayaw nating bigyan ng kalungkutan o galit man ang Diyos na siyang nag-uutos sa atin na sundin natin yung kanyang katwiran. Kaya binanggit po dyan yung sino do'y mapalad, yung mga tatay na may takot sa Diyos. Ang sabi po sa verse 1, mapalad kayong may takot sa Panginoon na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Ibig sabihin, bawat dikta ng ating galaw at pagkilos yung layunin ng Diyos ang nasa isipan natin. Yung bagay na nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin araw-araw, yun yung ating inaalam. Yun yung ating hinahangad. Yun yung ating pinapangarap. At yun ang nais nating gawin. At the end of the day, before we take our night rest, bago tayo matulog, natutuwa tayong nire-review natin yung ating sarili at napapasalamatan natin ng Diyos na sasabi, Panginoon, salamat po sa tulong mo, naganap ko po yung nilalayan mo sa buhay ko. Amen. Ang tanong, kamusta ng mga tatay? Ganun po ba ang nagaganap? Sa mga panahong ito, marami mga tao ang kanilang paniniwala na ang kasiyahan ay nagmumula sa pag-aasawa.
Sabi ng iba, malungkot ka, mag-asawa ka. Sino pong may asawa dito? Sino ngayon po ang nagsisisi? Lumungkot ang buhay nila dahil nag-asawa sila. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Salamat po sa Panginoon. Walang nagtaas ng kamay. Purihin ng Diyos. Ibig sabihin, tuwang-tuwa sila na sila'y nag-asawa. Napasayang buhay nila dahil sa kanilang pag-aasawa. Ayan. Antayin na lang natin bukas. Kung mapapatawa pa kayo. Yung iba naman, akala nila, ang kasiyahan nagmumula sa pera, sa tagumpay nilang nakakamit, sa kalusugan ng katawan. Subalit ang sabi ng Bible, dito po sa talatang ito, okay, ang takot sa Diyos ang nagdadala ng kasiyahan. Bakit? Why does fear brings happiness? Okay? Kasi, ito yung, ang sabi nga ang pag-ibig daw sa Diyos, ang siyang nagiging susi upang yung mga mahihirap na bagay ay nagiging madali. Di ba? Love and love alone make our life more joyful even though there are suffering that is happening. Kahit na may mga problema at pagsubok, kapag ang pag-ibig ang nangibabaw, may kagalakan yan. May kagalakan, may pagkalakan mag-alaga ang isang tatay o isang miyembro ng pamilya kapag mahal niya family niya eh. Di po ba? Sino po dito masayang naglalaba? Wala. Pasalamatan niyo yung gumawa ng washing machine. Di ba? Nawala na yung katyagaan, di ba? Yung paglalaba. Sino po ba dito masayang nagluluto? Ayan. Kadalasan, nasa isip natin, nanay. Pero meron pong gumaganap niya na tatay. Di ba? Mayroong gumaganap niya na tatay. Ibig sabihin po, may masayang tatay na gumaganap ng ganung mga bagay sa kanilang buhay. They enjoy doing it. Bakit? Kasi right yun eh. Kasi mahal nila ang kanilang pamilya. Ganon din po si isang individual na nagmamahal sa Diyos. Ang tao nagmamahal sa Diyos, takot siyang gumawa ng mali at masaya siyang gawin yung tama. Hallelujah. Amen po ba ron? Okay. Puri ng Panginoon. Because the one who loves God the best, okay, fear God most. Kung mahal mo ng lubos ang Diyos, matatakot kang gawa ng mali o gumawa ng mali at lumihis sa kanyang kalooban kasi mahal mo siya. Amen? Sa ibang klaseng takot yun. Hindi yung takot na nakakita ka ng isang bagay na magpapangamba sa'yo. Hindi yung takot na parang trineten ka, kaya ka natakot kasi pupugutan ka ng ulo, papatayin ka. Ibang klaseng takot yun. Itong takot na mayroong pagpapahalaga dun sa iyong minamahal. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang sabi nga ng Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang takot daw sa Panginoon, ang simulain po ng karunungan. Yan ang sabi ng Bible. Kaya nga yung taong may takot sa Diyos, yun yung taong masaya. Amen. Hallelujah. Yun yung taong masaya. Yung taong may takot sa Diyos. Ay yung taong gumagawa ng mali, walang takot sa Diyos yun. Naniniwala lang siguro may Diyos, pero walang takot sa Diyos. Kaya ito yung mga taong hindi masaya. Yung taong may takot sa Diyos, sila po yung taong masaya. Sa kanilang mga pagpapasya, nagiging tama. Bakit? Because they have wisdom. Why? Ang sabi ng Bible, ang pagkatakot daw sa Panginoon pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na kaunawaan. Ayan, sabi po dyan, purihin ng Panginoon. There is nothing more important than man's integrity. Kung meron man pong napakahalaga sa buhay ng tao, ito po yung integridad. Kanina po, nag-send po ako ng spiritual insight as early as 6 o'clock ata siguro kaninang umaga. Yung tungkol sa good and godly father. I hope nabasa nyo. Kung hindi man, next year nyo lang basahin. Kaugnay po ito. Kaugnay po ito ng mensahe kasi. Mensahe kasi. Okay, kukonsensyahin ko na lang kayo, mga kapatid. Okay, napuyat po ako kagagawa ng mga bagay na yan. Basahin nyo nga naman. Kung ayaw mong basahin, i-share nyo sa iba. Malamang mapagpala pa yung iba na pagsisiran nyo. Lalo na yung mga tatay na nangailangan po ng pag-asa upang maging mabuti at makadiyos yung kanilang pagiging ama. At pero yung mensahe nga na hindi lang para sa mga tatay, kundi sa bawat isa sa atin. Kasi hindi magagawa ng isang magulang ang kanyang tungkuling may kagalakan kung hindi makikipag-cooperate yung miyembro ng kanyang pamilya na kung saan sila din ay bahagi ng tagumpay nila. Tama po ba yun? Tingnan nyo, kahit yung nanay at tatay masaya sa paglilingkod, yung anak hindi, malungkot po yan.
magdudulot ng kalungkutan. Pero kapag ang bawat isa, united with love, with cooperations, with a helping hand, magiging kompleto yung kagalakan. At masasabi natin truly, we are blessed, tunay na pinagpala ang buhay natin. Amen. Hallelujah. Yung integridad, ang ibig sabihin integridad, yung lagi kang namumuhay ng merong moral uprightness. Na kahit hindi uso sa mundong ito yung maging magalang, magalang ka pa rin. Kahit hindi uso sa mundong ito ang maging tapat, tapat ka pa rin. Sa iyong ginagawa, sa iyong trabaho, sa iyong pagkipag-deal sa business, sa iyong pamumuhay, sa iyong pagkipagrelasyon, sa iyong mga pangako. Kung yung yes mo, yes yun. Yung no is no. Yung binibigyan mo ng katotohanan sa iyong buhay, yung katwiran ng Diyos, namumuhay ka ng may integridad, buong-buo yung pagkatao na may maka-Diyos na katangian. Yun po yun. Ang problema, hindi na daw uso ngayon yan. Kaya di kataka-taka, marami hong relasyong hindi masaya. Marami ugnayan hindi masaya. So napakahalaga po nito, itong bagay na ito. Isang tahanan pinagpala ng Diyos kasi umuwi yung tatay na may magandang karakter. At ang isang magandang karakter sa kanya, may takot siya sa Diyos. Namumuhay siya ng may katwiran. Hallelujah. Okay, ang tanong ay ganito, bilang tatay, ano bang gusto nating maalala tayo ng ating mga mahal sa buhay? Saan natin gusto nila tayong maalala? Ayan. Yung ipagyayabang ka ng tatay mo, yung tatay ko. Ayan. Number 1 babaero yan. Ang hirap naman yun. Ang hirap naman naalala ka ng mga anak mo dahil doon, no? Ay, yung tatay ko, walang ginawa kundi sumugal. Yan. Magaling sa sugal yan. Okay naman, tumatama naman, kaya okay din naman. So, saan natin gusto tayong maalala? Ayan, napakaganda nun. O, sama na natin si nanay. Kasi, sabi na, parang mga tatay naman. Sama na natin si nanay, sama na natin mga anak. Mga anak, ganun din tayo. Saan natin gusto nating tayo naalala nila? Sa trabaho ba? Okay. Sa dami ba ng pera ang ating kinikita? Okay. Sa mga, ano mang bagay yun? Pero mas magandang masabi ng mga anak natin, yan tatay ko, yan, hanga ko dyan kasi may takot yan sa Diyos. Sumusunod yan ayon sa katwiran ng Panginoon at naglilingkod ng tapat sa Diyos. Hallelujah. Hello. Yun po bang masasabi at maalala ng ating mga mahal sa buhay tungkol sa atin? Lalo na tungkol sa mga tatay. Pangalawang katangian binanggit po sa verse na ito. Okay. Yung contentment na kanyang natutunan. The contentment that he learns. A good father does not possess the character of having fear of God, but also the contentment that he learns. Ano ibig sabihin ng contentment? Yung natututo siyang o natutunan niyang masyahan. Tingnan niyo ang verse 2. Ang sabi sa verse 2 says, you will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. Ayan. Ang iyong pinaghirapan ay magiging sapat sa iyong pangangailangan at kayo'y magiging maunlad at maligaya. Isa pong karakter dyan, mapapansin niyo po, ang sabi po sa talatang yan ay may kagalakan siya sa mga bagay na kanyang pinagpagalan. Hallelujah. Alam mo, there's something wonderful about honest work. Ibig sabihin honest work, tapat na paghahanap buhay, tapat na trabaho. Pwede tayong magmamalaki ng ating mga mahal sa buhay, hindi doon sa dami ng kinikita natin kundi sa pagiging kontento natin, pagiging sapat, anumang meron tayo. Amen? Ngayon po, ang problema po ngayon, sinusukat ng tao ang tagumpay sa dami ng kayamanan at sa prestige ng buhay. Meron po, kwento ko uli. Kanina mga tatay, bida muna yung tatay ngayon. May 3 na naman magkaibigan, nagmamayabang. Ang sabi niya, ang tatay ko, napakasipag ng tatay ko. Sa sobrang kasipagan niyan, kumita ng marami. Bubong pa lamang ng aming bahay, 2 million na ang ginastos. Bubong pa lang, bubong. Ganyan kasipag ang tatay ko, ganyan mag-ipon ang tatay ko. Sabi naman ng isa, ay, tamad pa yung tatay mo. Ang tatay ko, sa sobrang sipag at kaipon, sa kanyang kinikita, bubong pa lang ng bahay namin, 20 million na. 20 million ang ginastos. Bubong pa lang. Ayan. Ang sabi naman ng isa, wala yun sa tatay ko. Ang tatay ko, hindi nagtatrabaho, laging natutulog, tamad. Okay. Alam mo, bubong pa lang ng bahay namin, 200 million na. 200 million.
200 million. Paano nangyari yun? At hindi lang yun, marami kaming bahay. Ang lalaki ng halaga, 200 million. Yan, ang pinakamurang bubong namin. Bakit saan ba kayo nakatira? Sa ilalim ng tulay. At kung minsan, sa ilalim ng overpass. Ayan. Well, ano bang ibig kong sabihin? Ano bang hanap buhay ng ating mga magulang? Ito sabi rito, ang inyong paghihirap ay magiging sapat sa iyong pangangailangan. Yan. Yung honest yung pinagmumulan ng iyong kinikita. Pag uwi mo, kahit na gaano kalaki yan, sapat na sapat. Kasi sabi ng Panginoon, kapag ka may takot ka sa Diyos, ang sabi po dyan, no, magiging maunlad ka at magiging maligaya ka. Ang problema po, marami pong tatay ngayon, hindi na nakukontento dun sa kanilang kinikita. You know, that's the problem of many dads today. They're not content. Hindi sapat yung ibinibigay ng Diyos araw-araw sa kanilang buhay. Yan. Busy sila sa kanilang pong pag-earn ng pera, pero hindi nila madama yung simplicity and contentment ng buhay. Bakit? They forgot about living. That's the reason why. Nakalimutan nilang mabuhay. Pastor, humihinga nga eh. Ano bang ibig ko sabihin? When we talk about living, kasi mga kapatid, tingnan niyo po, no? Ang buhay natin, hindi po nakasalala ito ang tagumpay sa trabaho lang. Marami pong tatay, trabaho lang ng trabaho eh. Tingnan niyo po, hindi ka tinalaga at hindi ka binigyan ng Diyos ng buhay sa buhay mo, sa mundong ito, para magtrabaho lang. Sa pasimula po ng buhay natin, hindi ka nagtatrabaho. Lahat po ng masisipag na tatay, hindi ho sa lahat pasimula ng buhay natin, tayo po yung nagsimulang magtrabaho. Tayo po yung sinilang bilang sanggol. Di ba? It takes time for us, or parents, to take good care of us, para tayo mabuhay. Tayo po ay may stages sa buhay natin. Stages being child, being infant, stages of being child, stages of being young people, stages of being adult, stages of being, old. At yung trabaho natin, may end ho yan. Kaya nga may retirement age eh. Ano ba yung retirement age na yan? Isinet yan para tumigil ka na sa trabaho mo. Yung retirement naman, hindi po retirement tungkol sa pagiging tatay. Magre-retire na ako, 60 years na ako, hindi na ako magiging tatay. Hindi ho ganun yun. Ang retirement po ay may kinalaman po sa work, right? Tama po ba yun? Sa work po yun. Kaya ang buhay natin not only speaks about work. Hindi ko naman sinasabi yung huwag ka magtrabaho kasi ayaw ng Panginoon tamad. Ibig sabihin ko, bigyan mo ng pansin yung mga bagay na ito, ano man yung na-earn mo dun sa 8 hours of work mo or whatever, kung more than that, matkontento ka, iuwi mo sa bahay mo ng masaya sapagkat doon nakasalali ang pagpapala ng Diyos, yung attitude of being happy and being content. Kaya tingnan niyo po, marami pong tahanan, nasa kanila ng lahat ng bagay, malungkot pa rin. Kasi yung presence ng contentment and praising the Lord, believing, ano man ang meron ka, ito po ay magiging sapat para pasayahin ka at ang iyong pamilya at magiging maunlad at maligayang yung tahanan. Yun po sabi ng Bible, yun sinabi ng Diyos. Yun po yung sinabi ng Diyos. Kaya lang nahawa tayo doon sa mga galaw at pagkilos ng mundo. Di po ba? Nahawa tayo doon sa mga bagay na nakikita natin dahil nainggit tayo. Kinukumpara natin yung buhay natin sa buhay na nagaganap sa ating paligid. Wrong, that's wrong. Kundi ating pong tignan yung buhay natin ayon sa layunin at nais ng Diyos. Sapagkat beyond the will of God, anuman tagumpay meron ka dito, lulungkot ka pa rin. Kung hindi ka sa gitna ng katwiran at kalooban ng Diyos. Yun po yung totoo. Bakit ko nasabi ito? Marami po akong nakausap kilalang mayaman. Pero ang lulungkot nila. Pero meron po akong kilala, sapat lang ang kinikita sa buhay, pero masaya ang tahanan nila. At marami niyan sa Caloocan, Bethel. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Palawakan natin ang Panginoon. Amen! Glory be to God. At marami niyan nandun sa kanilang mga tahanan, nakikinig at nagpapahalaga sa Panginoon. Amen! Yun po yung pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba. Hallelujah. Kahit na po ba'y sasakyan may kakarag-karag, kung umaandar naman, dadali ka ng Panginoon sa destinasyon mo. Uuwi ka ng buhay. Uuwi ka ng nakakarating ka. Amen. Kung hindi man nilayo ng Panginoon, makatuloy ka, may dahilan siyang iba. At isipin mo, all things work together for good to them that love the Lord, to whom He called according to His purpose. Be content in whatever we have. Yun po yung katangian ng isang tatay na blines ng Panginoon, umuwi ng masaya sa kailang tahanan. Amen. Pangatlong katangian, ang sabit po dyan,
Sa verse 3, these are the people, these are the men, okay, who loves the people around him. Ang sabi diyan sa verse 3, lalo na, sino ba yung mga kasama mo sa buhay? Your wife will be like a fruitful grapevine. Sabi po sa verse 3, flourishing within your home. Hallelujah. Amen. Sa Tagalog, ang iyong asawa ay magiging katulad ng ubasan sa iyong tahanan, nasagana sa bunga. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Alam po ba, a father's companion is his faithful wife. Amin po ba ron? Anyway, aking pong may bahay na nakatunghay ngayon, belated happy birthday nga po pala sa iyo. Anyway, binati na kita, bakit di nila alam eh. Hallelujah. Yan. Salamat po sa mga misis natin na tuwang-tuwa, nakapiling tayo, sana. Bakit? Binanggit kasi rito, tingnan mo, ulit titigan niyo po yung verse na yan. Okay, ang iyong asawa ay magiging katulad ng ubasan sa inyong tahanan, nasagana sa bunga. Ang hirap naman yun, tanim ka na tapos wala ka bunga-bunga. Ito po, sagana sa bunga. Amen. Enjoy niyo yung fellowship niyo. Ang problema lang, marami pong mga katatayan, ibang fellowship na ini-establish. And to that, let's ask forgiveness. Kung meron man tayong na-establish na relationship na mali at hindi ayon sa katwiran ng panghingi natin ng tawad sa Diyos, ang Diyos na may nagpapatawad at nagbibigay ng panibagong simulain sa buhay nating lahat. Ganon kabuti ang Diyos. Hallelujah. Ganon nais ng Panginoon pasahin yung ating tahanan. Amen. Okay. Bakit po? Sapagkat because she clings to Him like a vine cling to a wall. Bakit ginamit po yung salitang ubasan? Yung ubas po kasi is a vine tree. Yan po ay, ano ba sa Tagalog yung vine? Baging, tama? O vine? Basta vine. Yung vine. Yung halamang vine. Yung halamang vine, naghahanap yan ng kanyang magagapangan. Tama po ba yon? Yung vine, maghahanap yan ng kanyang magagapangan, masasandigan. Yan po yun. Kaya tingnan niyo po, tulad daw ng ubasan, tulad ng ubas, vine, tree, na nakasandig sa atin, na nanagana dahil po sa relasyon na yan. Yan. At tayo mga kalalakihan, tayo mga asawang lalaki, we need to be our wife's wall for them to grow up. Ang problema po, kapag ka-absent yung asawa, ay saan siya gagapang? Kung minsan, ang ginagapangan po para tumayo ang mga asawang babae, mga anak. Yan yung nagpapatibay sa kanila para sila makatayo. Di po ba? Yung iba naman, kung walang anak, yung mga magulang, babalik sa magulang yan. Eh, yung magulang naman, siyempre, magulang kasi, kung meron mang nagmamalasakit sa anak, kahit nag-asawa na yan, eh magulang pa rin. Kaya maraming mga magulang, pakialamero, may asawa na yung anak, lalo na kapag nakikita na namamaltrato yung kanilang anak, hindi papayag yan. Kasi mabuting magulang eh. Sa isang banda, tayong lahat, inangangailangan to ng masasandigan. Yun po yun. Binanggit ko kasi dito yun eh. Part ng isang masayang tahanan, mga kapatid, kung gusto mong sumayang pamilya mo, like kang umuwi sa bahay upang may masindigan ng ating mga mahal sa buhay, yung ating asawa at yung ating mga anak. Ang sabi po rito, balikan natin mo, titigan niyo po, your wife will be like a fruitful vine, a grapevine, flourishing within your home. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Yeah, praise the Lord. Ngumiti po ang mga masasayang misis. Hindi ko po makita yung ngiti nyo kasi naka-face mask kayo. Okay. Hallelujah. Tayo mga tatay, tayo yung support sa kanila. Ang problema, marami pong tatay ngayon, nasa sabungan, nasa barkada, nasa kalayawan, mas maraming panahon sa labas kaysa sa loob ng tahanan. At di rin katakataka, marami ding mga anak na mas gusto nilang sumandig sa ibang mga tao kaysa sa kanilang immediate homes. Bakit ko binabanggit ito? Yan po yung failures ng maraming tahanan ngayon sa mundong ito. The husband encourages and builds up his wife by shining his love and showering his affections upon her. Yan. Ang tanong yan ba ang pagsasalarawan ng ating pong relationship sa loob ng bahay? Yan. Yan po ba'y naglalarawan sa ating pong ginaganap na tungkulin
sa ating pong tahanan bilang tatay. Okay? We are faithful provider and loving supporter of all our family members, especially our wife. Hello. Hallelujah. Salamat sa katahimikan. Ibig sabihin nun, talagang pumipikit, nagpapasalamat sa Diyos, pinupuri ang Panginoon. Lalo na kapag Christian homes yan. I tell you, kapag Christian homes yan, people who love the Lord within our homes, yung member ng pamilya, nagmamahal sa Diyos. Yan. Kahit may mga pagsubok, may mga panahon na iiyak, may panahon na may pagsubok, may panahon na lulungkot, pero pag Panginoon naghahari, sumasaya. Sumasaya. Di ba? Kapag si Lord absent, anumang meron yan, lulungkot yan. Pero kahit wala ng mga bagay na hinahangad mo dito sa mundo, pero kapag si Jesus ang nasa gitna ng inyong relationship, sa loob ng inyong tahanan, pinangungunahan ni tatay na may takot sa Diyos, tatay na may magandang karakter, tatay na may integridad, tatay na nagmamahal sa kanyang mahal-mahal sa buhay, masaya yan. At tahanan yan. Amen. Hallelujah. O, bublow out po ba tatay nyo? Siyempre naman, sa biyaya ng Panginoon. Kasi gusto natin may establish yung ating pong relationship as strong as it should be. Amen. Amen. Pangapat na bagay, mapapansin nyo dyan. May karugtong ho yung verse na yun eh. Okay. Pangapat na bagay, your children will be like vigorous young olive trees as they sit around your table. Ano sa Tagalog? At ang iyong mga anak na nakapaligid sa iyong hapagkainan ay para mga bagong tanim na ulibo. Ito pong message na ito, hindi ganong kadaling i-share, lalo na kapag hindi ayos yung relationship natin sa loob ng pamilya. Totoo yun. Diba? Kung may problema kayo sa inyong mga anak, at ang hirap din kapag hindi ito nagiging makatotohanan sa buhay natin. Ang hirap po i-preach, no? Totoo lang. May kinalaman ito sa ating mga anak. Sabi rito, ang inyong mga anak na nakapaligid sa inyong hapagkainan ay para mga bagong tanim na ulibo. Alam niyo po ba kung bakit binanggit dito yung ulibo? Olive tree. Ang olive tree is a biblical symbolic of fruitfulness and righteousness. Yung pag sinabing fruitfulness, kasaganahan at kabanalan at katwiran. Yung pong symbol ng olive tree. Alam niyo po ba, yung olive tree, kapag ito'y well cultivated, it can last 200 to 300 years yung buhay niyan. At mabunga yan. Nagpo-produce ng masaganang bunga. Ang tanong it can last even to 20 generation yung olive tree. Yan ay pagka inalagaan. Ganon din daw po yung mga anak, okay? Kapag ito daw po ating kinalinga, ating pong dinisiplina, ating pong ginabayan, pinakilala ang Panginoon sa kanilang buhay. Ano po yun? Okay? Mararanasan po natin, masasaksihan daw po natin yung bunga nito. Tumanda ka na makikita mo yung apo mo, naglilingkod kay Lord. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Yung anak mo, nananampalataya sa Panginoon. Yung apo, sa apo-apuhan mo, makikita mo yung bagay na ito sa iyong buhay. Ano ba pangarap natin, mga magulang, mga tatay, patungkol sa ating mga anak? Maraming tatay, anak, magsimba ka. Gusto ko maging banal ka. Pero hindi naman tayo nagiging halimbawa sa kanila patungkol sa bagay na yon. Saan patutungo yung ating sinabi? Saan? Dito po, binanggit po itong katotohanan na ito. Kapag kang isang tatay may takot sa Diyos, namumuhay ng ayon sa daan ng Panginoon, lumalakad sa katwiran ng Diyos, nagmamahal sa kanyang pamilya, lagi nandoon para sandigan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak, ito daw magaganap. Mamumunga ng sagana ang kanilang tahanan. Hindi man ito material na bagay. Kasi kung kadalasan pag sinabing mamumunga, we are always thinking about material and physical attachment. But more than that, higit po na nais ng Panginoon makita sa ating buhay yung katotohanan na yung biyaya, pagmamahal, kalinga, karakter ng Diyos, yung kapayapaan, na hindi nabibili. Yung pag-uunawaan, na hindi mo makikita sa anumang department store ang mga bagay na ito. Kundi ito'y makikita lang natin sa buhay ng mga taong nagtiwala, nagmahal, sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Now let me ask every dad today, is your wife like a vine
and your children like an olive plant? What is your role? Ano yung ating tungkulin? Kinocultivate ba natin yung kanilang kinalalagyan para sila ay lumago at patuloy na mamunga? Tulad ng madalas ko sinasabi, marami pong tatay busy. And sometimes, our loved ones spell love with T-I-M-E. Ano yun? Sabi ng teacher, anak, spell mo love. Love. Capital T, capital I, capital M, capital E. Love. Anak, hindi love yung sinabi mo. In-spell mo ay time. Opo, kasi alam ko, ang nagmamahal, may time sa kanyang minamahal. Ang tatay ko, wala. Puro lang bili nito, provide ng ganito. Ayan. Kaya mas mahal ko gadget ko, tatay ko nagbigay niyan. Mas mahal ko bahay ko, tatay ko nagpagawa niyan. Mas mahal ko kotse ko, tatay ko nagregalo niyan. Pero ang tatay ko, provider lang siya. Pero he is not a good father. But he is a great provider. Mga tatay, kung tayo nagkukulang sa mas mahalagang bagay na dapat taglay ng ating mga anak at ng ating pamilya, think about that. The duty and the privilege of being a father, okay, has nothing to do or has to do specifically more on our relationship with our homes. Amen. Amen po ba? Hindi ka tatawagin tatay sa opisina mo. Anong tatawag sa iyo? Kung boss ka, boss ang tawag sa iyo. Maliban na lang, ang tatawag si tatay, malapit sa iyo. Pwede yun. Hindi po ba? Hindi ka tatawagin tatay ng barkada mo. Ang tatawag sa iyong tatay ay yung mga anak at kinikilala kang tatay nila. At yan ay madalas sa loob ng ating tahanan, pagkasama natin ang ating pamilya. Panglima at panghuli. Sabi sa verse 4 and 6, that is the Lord's blessing for those who fear Him. May the Lord continually bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper as long as you live. May you live to enjoy your grandchildren. May Israel have peace. Hallelujah. Ano sabi? Ganito pagpapalain daw ang sinong may takot sa Panginoon. Makita sana ninyong mumunlad ang Jerusalem habang kayo nabubuhay. Makita sana ninyong inyong mga apo, mapasayunawa Israel ang kapayapaan. Hallelujah. Pagkataglay daw pala natin ito daw yung magaganap. Yung blessing ng Diyos, makikita natin yung blessing na ito sa ating mga anak, sa ating mga apo, at maging kaapu-apuhan. Kung naglilingkod ka sa Diyos, makikita mo ang apo mo, anak mo, maglilingkod din sila sa Diyos. Di ba maganda yon? Pero pag namuhay tayo ng makamundo, huwag tayong magtaka. Kung may makita tayo, makamundo din ang pamumuhay ng ating mga mahal sa buhay. How is our Father's Day? Can we celebrate it with gladness, enjoying the victory that God gave to every father? Ang ating masaksihan ng ating mga anak, mga apo at magiging apo na naglilingkod sa Diyos ay isang napakahalagang bagay. Hallelujah. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong klaseng pamilya na iyong kinabibilangan. Kung ating babalikan yung nakaraan, marahil, yung ating ancestor, may kalungkutan. Pero wala tayong magagawa dun eh. Hindi na natin mababago ang ating mga ninuno. Ang mga lolo't lola natin, mga tatay natin, na wala na dito sa mundo, anuman ang kanilang heritage at legacy na iniwan, wala tayong magagawa ron. Hindi na natin mababago yun eh. Pero mga tatay, meron tayong malaking magagawa sa panibagong henerasyon mula sa ating mga anak at sa ating magiging apo. Kung ating pong gagawin ang nais ng Panginoon na magdala tayo ng kagalakan sa ating mga tahanan. Ito po'y hamon sa ating lahat.
At ito rin po ay paalala ng Diyos sapagkat nais ng Panginoon pagpalain ang ating mga tahanan. At alam niyo po, sayo man natin sa gusto, biblically speaking, the blessing always flows, primarily starts from the Father, flowing down to every members of our homes. Amen. Ang problema ngayon, pinipilit ng nanay sa kanila ibaling ng Diyos yung biyaya. Totoo naman, ang Diyos naman ay full of grace. But I tell you, much more blessing if the Father is the source of spiritual strength sa loob ng tahanan. Sa totoo lang. Yun po nais ng Panginoon. Kaya itong verse na ito, hindi po sa nanay binanggit sa tatay. Sa mga lalaki may asawa at may pamilya. At salamat sa Panginoon sapagkat nandyan siya. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na ang mga Kristiyano lang po ang may pwedeng sumaya. Kasi ang Diyos lagi nakalaan dyan, abutin ng sino mang lalapit at magbabalik loob sa Kanya. Hallelujah. Marami pong pamilya nakaranas po ng abuse sa kanila pong father, sa kanila pong mga tatay at magulang. Marami po abandon ng kanilang pamilya, ng kanilang magulang. Abandon. Ibig sabihin, iniwan sila ng kanilang magulang, iniwan ng tatay, hindi sinuportahan. Inabuso, dumarami po ang bilang niyan. Pero kapatid, kung naranasan mo yung bagay na yan, tumingin ka sa langit, tumingala ka. May Diyos Ama na nagmamalasakit sa atin, noon pa ba din ngayon at ang darating na panahon. Nandyan siya, pansinin mo lang siya. Hindi kanya iniiwan, di pinababayaan man. Siya yung ating mabuting tatay na dapat nating pasalamatan. Amen. At doon po sa mga tatay na bigo, alam mo, bigo kasi yung mga tungkulin. At nais mong magbago, nais mong magbalik loob sa Diyos. Kapatid, gawin mo sapagkat nakalaan pong tanggapin ka ng Panginoon. Hindi po siya ganun kahirap lapitan. Katunayan po ang sabi nga po, sa huling verse po nais kong basahin, I tell you there's hope for you. May pag-asa po para sa iyo. Sapagkat every child of God has a Father who loves us unconditionally and eternally. Ito po ang sabi sa Galatians chapter 4 before we pray, before we wind up. Ang sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 to 7, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo maituturing na mga anak ng Diyos. Tingnan po yung talatang ito, no? May gumawa po ng paraan para tayo mapabilang sa kanyang pamilya. Mabanggit, masabing tayo kanyang maging anak. Sino po yun? Ang Diyos sa langit. Ang ating Ama sa langit. Ano yung ginawa niyang paraan? Kanyang isinugo sa takdang araw ang kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Upang yung hinihingi ng kautusan ay kanyang maganap sapagkat tayong lahat nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan at kapahamakan. Subalit inako ng Panginoon lahat ng nilalayo ng kautusan maging yung parusa sa ating mga kasalanan. At ang sabi niya, dahil sa kanyang mga anak, dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang kanyang espiritu ng kanyang anak sa ating puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung kayo'y mga tagapagmana niya. Hindi po ba tayo natutuwa? Bagamat marami pong mga tatay na kulang dito sa mundo, pero may Diyos pala tayo na pwede nating tawaging tatay, tatay ko, na inari tayong tunay niyang anak na nagmamalasakit, nagmamahal at kumakalinga sa atin. Bakit ko binanggit ito? Sapagkat marami pong tahanan ngayong wasak. Maraming pamilyang sira. Ako po'y nalulungkot na iiyak kapag ako'y may nakakausap na anak na nangangarap na mabuo yung kanilang tahanan. Dahil bigo ang kailang tatay na gawin yung tungkulin at pananagutan ayon sa nilalayo ng Diyos. Dumarami po ang tahanang lumulungkot sa panahong ito. Dumarami po ang relasyong nasisira at wasak. At mga tatay, wake up, rise up, stand firm in our faith
believing that God is the source of joy sa ating tahanan. At mga tatay na nagtatagumpay naman, magpatuloy na tayong gawin ang mga bagay na nilalayo ng Diyos, sapagkat sa atin po padadaloy ng Panginoon ang kasiyahan sa loob ng ating tahanan. Once ang isang tatay nagloko, pamilya po mawawasak, masisira, babagsak. Pero once na ang tatay tumayo sa katwiran ng Diyos, sasaya ang isang tahanan, sapagkat pangako po yan ng ating Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise God. Bigyan po natin special prayer lahat po ng mga tatay. Wala man sila sa piling natin ngayong umaga. Saan man sila, yung iba po sa ating mga tatay, marahil kinuha na ng Panginoon. Pero yung ating pong mga kabiyak, mga asawang lalaki, let's pray for them. Na sila po ay gabayan ng Diyos, patnubayan ng Panginoon, palakasin at bigyan ng kakayanan ng Diyos at biyaya niya na maging source of happiness sa loob ng ating tahanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, kung meron man o Diyos sa pagkakataong ito, Panginoon, ang isang tatay na nais niya po, Panginoon, pagkariin ka sa kanyang buhay. Panginoon, saan man siya naroon, kapiling man namin ngayong umaga o nasa kanilang mga tahanan, o Diyos, mangusap ka sa kanyang puso. Ang mga salita mong ito maghari sa kanyang buhay. O God, makita niya, Panginoon, ang katotohanan, O God, na sa pamamagitan mo po lamang pala, masusupungan niya ang tunay na kasiyahan sa kanilang tahanan. Panginoon, patawarin mo po kami. Bilang mga tatay, kung kami nagkulang sa aming mga tungkulin. Kung may mga sandali po sa buhay namin, Panginoon, sa aming pag-uwi, hindi nagdulot ng saya sa aming pong tahanan, ang aming presensya. Lord God, forgive us. Forgive us from our failures, O Lord. Forgive us from all of our mistakes. Forgive us from all of our sins that we have committed, Lord. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Lord. Lahat ng katatayan na nagkulang sa iyong katwiran. Kung nagkulang kami, magkaroon ng banal na takot, O Diyos. God, baguhin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Ibalik mo kami sa daan na dapat naming lakaran. Sa banal na katwiran mo po, Panginoon, dapat namin tayuan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. And we even pray for our fathers, Lord, na nagsisikap, Panginoon, gampanan ang kailang mga tungkulin. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po sa aming mga tatay, Panginoon, naging positibo ang kanilang halimbawa para sa amin upang lalo po naming mailapit ang aming mga sarili sa iyo at kilalanin ka bilang Diyos at dakilang Panginoon ng aming buhay. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pong relationship. Kaming mga tatay, Panginoon, sa aming ugnayan, sa aming mga kanya-kanyang asawa, O Diyos. Tulungan mo kami na kami magsilbing wall o pader na kanilang masasandigan, Panginoon, ng aming mahal sa buhay, ng aming mga anak, Panginoon. At yung mga bagay na taglay namin, Panginoon, at pagsisikap ng mga tatay, Lord, be-bless mo ito ng contentment, ng kasiyahan at kasapatan. Bigyan mo kami ng kaisipan, Panginoon, na natutuwa at nagagalak, Panginoon, sa mga bagay na aming natatangkilik araw-araw. Magsilbi ito kagalakan, Panginoon, pagsagot sa aming mga pangailangan araw-araw at matutunan ng bawat miyembro ng aming tahanan, Panginoon, ang kasiyahan at kasapatan anuman meron kami na iyong ipinagkakaloob, O Diyos, sapagkat dito nagsisimula ang iyong biyaya at pagpapala upang ito'y iyong panaganahin, pasiglahin, O Diyos, at paunlarin, O God. Anumang paraan, O Diyos, ito, O Diyos, upang kami kumita. Lord, bigyan mo ng lakas at tagumpay ang mga tama ng tahanan sa kanilang mga pagpapagal. Pero Panginoon, bigyan mo sila rin ng wisdom, O Lord, na hindi lang pera at pagtugon sa mga pinansyal na pangailangan ang kailangan ng pamilya, kundi ang kailang oras at panahon, O Diyos, upang kalingahin, abutin, O Diyos, God, mahalin, yakapin ang kailang mga mahal sa buhay at dalhin sila sa iyong presensya, Panginoon, sa bawat sandali ng buhay nila. Panginoon, dalangin ko ang mga tatay na maging tagapanguna sa iyong mga gawain sa loob ng tahanan, sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, at maging, Panginoon, sa pagdako sa iyong gawain, O Diyos.
Pangunahan po ito ng iyong mga tatay, O Diyos, na iyong tinawag upang dakilain ng iyong banal at makapangyarihang pangalan. Hallelujah! Glory be to God! Glory be to God! I pray, Lord, for the salvations of many fathers today. Marami pong hindi pa nakakilala sa iyo, O Diyos, na mga tatay. Panginoon, palayain mo po sila sa anumang bisyo o anumang tanikala, Panginoon, na humahadlang upang makilala kanila. Kapatid, kung meron kang tatay sa mga sandaling ito, hindi pa nakilala sa Panginoon, iyak mo sa Diyos. Iyak mo sa Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon, makakilala sila. Mangusap ang Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah. It is worthless for us to celebrate Father's Day kung wala sila sa Panginoon. At kung meron mang higit na mahalagang bagay na dapat nating hinangad, ang ilapit sila sa Diyos at makakilala sila sa Panginoon. Father God, we pray. Hallelujah. Inihiling ko po, Panginoon, O Diyos, kalinga mo, kaligtasan, iabot mo po, Panginoon, sa marami pang mga tatay sa mga sandaling ito, na marahil wala silang panahon sa iyo, God. Marahil wala silang pagpapahalaga sa iyo, O Diyos. Ang dalangin ko po, Panginoon, saan ba sila naroon, O Diyos? Yung kahabagan mo po rin, Panginoon, ang yumakap sa kanila. Katulad namin noon, O Diyos, hindi ka namin pinansin, ang ilan sa amin, hindi namin pinahalagaan ang mga bagay na may kinalaman sa iyo. Subalit hindi ka tumigil, Panginoon, na kami abutin. Hindi ka tumigil, Panginoon, na kami po ay alalahanan. Hanggat sa kami po ay nakakilala sa iyo. Salamat, salamat, Lord, sa iyong pagdadaga. Salamat, may tatay kami sa langit na kailanman hindi siya nagkulang na kami abutin. Hindi ka tumigil, O Diyos, God, sa iyong katapatan. Salamat, salamat, salamat po. Salamat po. Nais po namin yan din ang iyong gawin, Panginoon, sa marami pong tatay at maging sa member ng aming pamilya hindi pa nakakilala sa iyo. Pukawin mo po ang kailang kalooban at kaisipan, O Diyos. Buksan mo ang kailang puso, Panginoon, O God, upang makapasok ang iyong presence, Panginoon, sa kanilang buhay. Buksan mo ang kailang pandinig, Panginoon, upang madinig nila ang mensahe ng pagliligtas mo at pagpapatawad, Panginoon, at pagbabagong buhay, Panginoon. Tulungan mo kami magtagumpay laban sa tukso ng mundong ito. Lord, pagtagumpay mo lahat ng mga tatay, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mag-iwan po kami, Panginoon, ng maganda pong halimbawa at pamana sa amin pong mga anak, magiging apo, at amin pong magiging lahi, Panginoon. Opo, wala na kaming magagawa sa nakaraan. Anumang pangit, Panginoon, nakaraan, O Diyos, na naganap sa aming pamilya, Panginoon, wala na kaming magagawa doon. Pero may malaki kaming magagawa, Panginoon, O God, sa kasalukuyan at sa kinabukasan, Panginoon, ng aming henerasyon. Lord God, raise up fathers, O God, who is fearful to you and following your wills and in your purpose in their lives, O God. Yung po yung kanilang personal and Lord, goal sa buhay. Nawa yun din po ang aming personal na layunin sa buhay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Luwalhitin po natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yes, God. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, Lord God eternal, throughout earth and heaven above. Hallelujah. Lord, we want to lift Hallelujah, your
thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Hallelujah. Lahat po ng may mga special request, pakitaas ang kamay. Hallelujah. Special need. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami po'y lumalapit sa trono na yung kahabagan. Ama, Ama, Ama. Diyos na mabuti. Diyos na dakila. Diyos na nagmamahal. Aming Tatay sa langit. Salamat po, kakaiba kang Tatay. At naniniwala kami, O Diyos, aming Ama, hindi pa namin tinataas ang aming mga kamay. Meron ka nang inilaang tugon sa aming pong pangangailangan. Ikaw pong nagsisilbing matibay na muog, matibay na pader para sa amin. Maging sa panahon na kami nangungulila, nandyan ka. Sa panahon ng problema, nandyan ka. Sa panahon ng pangailangan, nandyan ka. Hindi mo kami niiwan, ni pinababayaan man. Ama, alam mo po ang kahilingan ng bawat isa. Nagtaas po kami ng kamay, Panginoon. Alam mo laman ng aming puso, ang laman ng aming isipan. Alam mo po ang aming mga prayer requests. Lord, hayaan mo po, Panginoon, ihayag namin ito sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, banggitin namin ito sa iyo. Bagamat alam mo po, Panginoon, marahil natutuwa ka na banggitin namin ito sa iyo. Hayaan mo maglambing kami sa iyo, O Diyos, aming Ama. Ama, 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 Ama. Pakinggan mo ang tinig at tinaing ng iyong mga anak. Lumalapit po kami sa iyo. Ang mga may karamdaman, bigyan mo ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ang mga may kalungkutan, pasayihin mo po, O Diyos. Ang may mga problema sa anak, Lord, pag-aaral, Panginoon, O Diyos, Lord God, in the name of Jesus, abutin mo po. Ang problema sa trabaho, Panginoon, pinagkakitaan, hanap buhay, Panginoon, Lord, tugunin mo po, O Diyos, O God, in the name of Jesus. Lord God, paunlarin mong kabuhayan ng iyong mga anak in the name of Jesus. We come to follow your will, O Lord. Bless everyone, O God, in Jesus' name. Panginoon, ang meron pong mga balak maglakbay, O God, sila man ay papunta sa ibang bansa, maghanap buhay, Panginoon, tugunin mo po ito, abutin mo mga pangailangan, ano ba yung mga requirements needed, O Lord, O God, in the name of Jesus. Lord, tugunin mo po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, maging po yung may karamdaman na in danger of, Lord, dahil sa kanilang health, O Lord, doon po sa may mga terminal issues ng kanilang pong karamdaman. We pray for your miracle. We pray for your healing power in the name of Jesus. Salamat po, Tay, sa langit. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat, 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 salamat. Natutuwa po kami, O God, aming Diyos, aming Ama, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit at kumakalinga sa aming lahat. Maraming pong salamat, Panginoon. All the glory belongs to you. Praise and honor is yours. In the name of Jesus, salamat, salamat, salamat. Amen, amen, and amen. God bless you. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Okay, tayo po ay umupo sandali. Tapos yun ang mga announcement. And after that, we will end up our service this morning. Salamat po sa Panginoon. Doon po sa ating mga kapatid, nasa kanila kailang mga tahanan. I hope, okay, ay concentrate po kayo sa gawain ng Panginoon. As you give God special moment, special time na dinedicate natin sa Panginoon sa araw na ito. Andyan po yung ating pong ilang mga mahalagang announcement. Okay, salamat po sa Panginoon sa kanyang patuloy na kalinga at pagbibigay po ng paraan upang patuloy nating maganap ang gawain na ito hanggang sa datnan tayo ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Patuloy po, in-encourage ko po yung ating pong family altar sa ating mga tahanan. Patuloy po nating gampanan yon, yung ating pong Bible reading and
Ayun yung pong Bible study online, ang ating pong prayer meeting online, tuloy po yun. Malamang hindi na po matitigil yun hanggang sa dumating ang Panginoon. Yun na po yung trending ngayon. And we're so grateful na naabot po natin ang ilang po nating mga mahal sa buhay, mga kakilala, maging po dun sa mga hindi po natin kilala na nag-tune in po sa ating pong gawain para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Salamat po sa Panginoon, sa inyo pong panalangin, sa inyo pong financial support, sa mga nagbibigay ng tithes and offering. Okay, bless po kayo ng Panginoon. Ako'y naniniwala, kayo po'y may mga patutuo tungkol sa kabutihan ng Diyos, patungkol sa bagay na yan. And so, we are so grateful to God. Salamat po sa Panginoon. Amen. Tayo po'y muling tumayo at magpuri sa Panginoon. Tayo po'y magtatapos na sa ating gawain. Okay. Hallelujah. Mawit po tayo ng isang masayang awit sa Panginoon. Celebrating Father's Day, glorifying God through their lives. At hilingin natin si Pastor Jonel ang siyang mag-end up ng prayer natin sa umagang ito. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came in from the everlasting to the world within, the Father's only Son. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you live, and you died, and you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay kang dakila, tapat sa amin, Ama. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, Ama namin sa langit. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng mga Ama, Lord, na nagsisilbing mabuting halimbawa, mga imahe, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, ng mabuting halimbawa upang kami patuloy na sumunod at lumakad ayon sa iyong katwiran, O Diyos. Salamat, Panginoon. Gayun din, salamat din sa iyo, Ama namin sa langit, Lord. Salamat sa mga pagpapala, biyaya, habag, Panginoon, na iyong pinagkakaloob sa amin. Bagamat may pagkakataon, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat. Pero Lord, O Diyos, Panginoon, ang biyaya at habag mo, pagpapala mo pa rin, Panginoon, ay iyong binubuo sa iyong mga anak, Lord, kung kami ay susunod, kung kami ay magtatapat sa iyo. O God, salamat, Panginoon. Patuloy niyo rin pong ingatan, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran, Panginoon, kamanggagawa, at kasama sa paglilingkod at sa pananampalataya. Panginoon, proteksyon, gabay, patnubay, Panginoon. Lord, ang aming panalangin at dinadalangin para sa bawat isa. Gayun din, Panginoon, Lord, patuloy niyo po kaming protektahan sa anumang masamang tao, masamang sitwasyon, aksidente man ito, Panginoon, o pangyayari, Lord God. Ilayo niyo po kami, Panginoon. Ilayo niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Gayon din, Panginoon, patuloy niyo po kami ingatan at protektahan din, Panginoon, ang aming mga pisikal na katawan, Lord, sa anumang karamdaman, Panginoon. Sa pandemya pa rin, Panginoon, lumalaganap, Lord. Bagamat may vaccine na, Panginoon, Lord, patuloy na pag-iingat, gabay, at Lord, ang kagalingan mo, Panginoon, ang dalangin namin, Lord. Salamat, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maitaas, maluwalhati sa aming buhay. Sa iyo po ang kadakilaan, kapurihan, Lord God, ngayon at magpakailaman. Salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus.
Taas mo natin ang ating mga kamay sa Panginoon, sa ating pong paglisan sa tahanan ito ng Diyos, maging po sa inyong kanyang mga tahanan as we wind up this worship service this morning. Taglayin at tanggapin ang bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang pakikipisan, gabay, patnubay, kaaliwan ng Diyos Espiritu Santo'y sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen, amen at amen. God bless you po. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless. Apo. Ito po sa kanilang mga tahanan. God bless you po. A blessed day to all. God bless.